the time. God is good. Jesus Christ, Almighty God. sa Diyos ang pinakamataas na ito. Happy Feast of Pentecost. Sa atin pong pagtitipon sa araw na ito ay napakasilan sapagkat ang Exodus chapter 9 verse 5 inilagay ng Diyos ang perpektong design sa kanyang mga programa hanggang sa panahon ng paghahari ng ating Panginoon Kristo. Yung word na appointed time. Now, yung atin pong pagdiriwang ay kabilang po yan sa itinakda na Exodus chapter 12 verse 14. Basahin mo natin yung scripture. Ganito po ang ating mapapala. Kabanata 11, talata 14. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at iyong ipagdiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng iyong lahi ay inyong ipagdiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Yung tuntunin ng Diyos na nahayag through Jesus Christ, merong 7 aral na binigay ng Diyos sa buong daigdig na kailangan masunod at ang katuparan walang iba ang ating Panginoon Kristo. Una, merong 3 Feast of the Lord, yung Feast of Unleavened Bread, merong Feast of Pentecost, merong Feast of Tabernacle, merong Perfect New Year, merong the Sabbath of our Lord Jesus Christ, merong the perfect resurrection of our Lord Jesus Christ, and the perfect birth of our Lord Jesus Christ. Yung 7 na ito, kailangan po masunod yung word na Alpha at Omega, siyang una at huli. Ibig sabihin, if we talk numbering, ang number 2 hindi mo pwedeng ilagay sa number 1. Ang number 6 hindi mo pwedeng ilagay sa number 3. Sunod-sunod po yan sapagkat kung magbibilang ka ng taon sa panahon natin, ang Gregorian calendar ay mayroon pong 365 days sa loob ng isang taon sa bilang po ng 30 o 31 calendar. Sa Hebrew calendar ay meron pong bilang na 28 days naman na meron siyang 336 days sa loob po ng isang taon. Now, kung atin pong i-minus 365 days minus 336 days, meron pong 29 days. Ibig sabihin, every year na may labis po, since year 1 up to the present, sa computation ng taon po ay merong 160 years to dagdag. So sa makatuwid, ang Revelation chapter 22 na binanggit ng Biblia, bawal magdagdag, bawal magbawas. Hindi bababa ang Espiritu Santo kung ang paglilingkod ng tao sa Diyos ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya po, hindi malayo sa ating panahon yung sakit, yung mga karamdaman na pabalik-balik sapagkat merong kailangan masunod ang tao na tamang paglilingkod sa Panginoon. Number 2, yung 336 days sa 28 calendar sa 4 po na linggo sa isang buwan. Ilan? 336 days divided by 4 equals 336 divided by 4 84. equals 84. Diba po? Sa 365 days divided by 4 sa Gregorian calendar, merong 91.4
25. Di ba po, mataas? 21.25. Okay? Kaya ang bilang sa isang taon, if we talk perfect celebrations of God through Jesus Christ, na ang 28 calendar sa loob ng isang taon ay meron pong 336 days against 365 days. So doon pa lang, okay, malaki na po yung dagdag na nagawa doon sa pag-apply sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. So makikita natin, bago natin tapusin ito, ipinakita po yung computation kanina na yung 365 days divided by 4 equals 91.25. Ito namang binanggit natin kanina na 91 minus 84 equals 7. Sa magkatawid, yung diferensya ng Gregorian at saka yung Hebrew, if we talk mathematics biblical, yung number 7, yan po ang nagtuturo sa 7 Holy Convocation na yung celebration ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, hindi tugma doon sa tinakda ng appointed time of God. Okay. Dito po sa 28 calendar, divided by 4, meron din pong 7. 28 divided by 4 equals 7. Yung Gregorian at saka yung Hebrew calendar, tinitiyak ng Hebrew calendar na sa loob ng isang buwan ay merong 4 na linggo sa tig-7 araw. Ngayon, paano po naging konektado itong pinag-uusapan natin? Sapagkat kanina sa Exodus chapter 12 verse 14, ang appointed time of God hindi po pwedeng baguhin ng sino man. Sapagkat dito po, if we took 30 calendar amount, i-divide po siya ng 4, lumalabas siya ng 7.5. So meron na siyang kagandagdag na 5 point doon sa 30. Ngayon, yung isang taon na meron pong 29 days, pag binilang mo from year 1 up to this 2026, billion of days na. So paano natin habulin yun? Hindi na, sapagkat kung edad natin 60, 40 above, nahirapan na tayo maghabol sapagkat ang tao dinesign hindi lalagpas ng 120 years. So, tingnan mo ang kakatabi mo. Sister, hanggang kailan ka na lang? Brother, hanggang kailan ka na lang? Kailangan mahaba. Amen? Maraming gagawin. Now, babalikan natin ang unang hakbang doon sa 7 binanggit ko ng Scripture. Actually, familiar na po natin ito. Okay? Sa panahon ni Joseph at ni Mary, dumating si Gabriel sa Lucas chapter 1 verse 26 sa ika-6 na buwan, which is Gregorian calendar. Ang ika-6 na buwan ay June sa Gregorian calendar. Okay. Kinausap si Mary ni Gabriel at nung nalaman ni Joseph na si Mary ay nabuntis, binalak niyang iwanan si Mary. Ngunit kinausap si Joseph ng anghel na yung pinagbuntis ni Mary ay mula sa banal na espiritu. Doon natakot si Joseph sa sinasabi ng anghel na magkaroon siya ng pananagutan kung kanyang iwanan si Maria na nagdadalang tao. Sa makatuwid, pwede mong i-abandon ang isang babae kung naglilihi na buntis sa ibang lalaki. Pero kapag
nagbuntis ang isang babae conceived by the Holy Spirit, malaking pananagutan ng isang tao kapag natakasan niya yun. In other words, nasumpungan ni Mary ang tamang mensahe mula sa Diyos, tinanggap niya ang bini na mula sa Diyos, pinalagaan ni Mary after 9 months. Kaya lang, bago lumaki si Kristo, ito muna ang nangyari. Dineclare ni Herodes na lahat ng 2 taong pababa papatay. Dahil sa takot ni Jose, sa sinasabi ng anghel na mula sa Diyos, tinapas nila ang bata patungong Egypt. Isipin niyo po ha, itong Ehipto, ito rin yung lugar na kung saan ang mga Israel inalipin ay more than 400 years. Pero sanggol pa lang ang Panginoon, naapakan na niya yung lugar. Isipin niyo po, pero nangyari na sa panahon ni Moises, ang paglabas ng Israel sa pangunguna ni Moises sa pamagitan ng pagpatay nila ng kordero. Pero yung lugar, naratnan nila ni Joseph na hindi nila akalain na yung lugar na yun, yun din ang nag-alipin sa Israel sa mahabang panahon. Tingnan nyo, ipinakita po, magmula doon sa lugar na yun hanggang sa patago-tago sila hanggang Galilee, hanggang Nazareth, hanggang nabilitaan namatay si Herodes, bumalik sila sa lugar na kung saan doon pinanganak ng ating Panginoon. Ibig sabihin ko, kung ikaw yung instrument ng Diyos like Joseph and Mary, gaano ka laki ang sakripisyo na iyong gagawin para maingatan niyong sanggol. In other words, sa time natin, very specific po na ang babae ay nag-represent ng church. Dahil tayo ay church, like Mary and Joseph, yung iningatan ni Mary at Joseph, yung mensahe mula sa Panginoon. Yung binigay sa atin, mensahe mula sa Diyos. Ang tungkulin ko ay tungkulin yung iisa. Sa mga tuwid, kinakailangan natin na maingatan ito sapagkat merong magbabalak na gustong patayin ang aral na binigay ng Diyos. Ngayon, kung hindi katulad ng kaisipan ni Joseph at ni Mary, ang kaisipan ng mga tao sa kasalukuyan. Sapagkat sa panahon ngayon ay crisis. Sa panahon ngayon ay maraming pinaka-importanting tinitingnan ng tao kaysa espiritual. Marahil mapabilang doon sa pinatay ni Herodes 2 taong pababa. Kayo at ako ay makapagsabi sa panahon ngayon, sino ang nakapag-celebrate ngayon ng Pentecostes na eksaktong buwan at eksaktong pizza? Sa buong daigdig magtanong kayo. Maraming nag-celebrate ng Feast of Unleavened Bread and Pentecost, Feast of Tabernacle. But look at the date in month. Aliwas po sa tinakda ng Biblia. Ngayon, bago natin tutukan yan, dito sa Pentecostes po, ipinakita before and after. Yung before and after, mapapansin niyo po mga kapatid kay Kristo, bago bumaba ang Espiritu Santo, meron mo nang ginawa ang ating tagapagligtas. At alam natin, weekly, itinuturo po sa atin ang tungkol sa mga aral ng Panginoon, tungkol sa kanyang kapangyarihan, tungkol sa pagpapagaling, yung kapangyarihan na mula sa Almighty God na sumasa kanya, yung mga himala na ginawa niya kasama ang mga apostol. At kumbinsido ang maraming mga tao sa ginawa ng Panginoon. At ito po ang naging sitwasyon
sa panahon ng 6 month ng June, sapagkat iyon ang month ng pagbigay ng kautusan. Tingnan niyo po, at makikita natin dito sa Exodus chapter 23, verse 16. Ito po ang pagkasabi sa Biblia. Sa Exodus chapter 23, verse 16. So, doon natin verse 16. Ang pista ng pagkaano. Dito po ang ating mababasa sa 16. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga na iyong kapagalan na iyong inahin sa bukid. At ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon. Nang pag-aani Pag-aani ng iyong ng pag-aani kapagalan mo sa iyong kapagalan sa bukid. sa bukid. Okay. Exodus chapter 34, verse 22. 34:22. At iyong ipangilin. At iyong pangingili ng kapistahan ng Sanlinggo at sa mga unang bunga ng pag-aani ng trigo at sa kapistahan Ang pag-aano. ng pag-aani sa katapusan ng taon. Ngayon, ang binanggit dito yung kapistahan ng Sanlinggo, yung Feast of Pentecost, sapagkat merong binanggit sa Deuteronomy chapter 16, verse 16, na merong tatlong piyesta. Feast of Unleavened Bread, Feast of Weeks, at saka yung Feast of Tabernacle. Tatlong piyesta na po yan, binanggit. Now, yan po ay inutos ng Diyos na sinunod po ng bayan ng Diyos upang magkaroon sila ng tamang harvest at tamang paglilingkod sa Diyos sa tamang paggamit ng pizza at buwan para po hindi mag-cramming sila sa kanila pong pagsiserve sa Panginoon. Okay. Sa Leviticus chapter 23, verse 16, ito din po binanggit ng Biblia. 22:16. Sa makatuwid bagay, hanggang kinabukasan ng ikapitong Sabat, bibilang kayo ng 50 araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. Yung tinutukoy po dyan sa scripture, after Feast of Unleavened Bread, yung last time na tayo po nag-celebrate ng Unleavened Bread para po makita natin, bibilang kayo ng ilan? 50 araw. 50 days. Hanggang sa kinabukasan sa ikapitong Sabat, merong 7 weeks. Yung 7 weeks, binanggit na po kanina, yung 49 plus 1, 50, Pentecost, 20 is 20 Pentecost, 50 días, yung pagbaba ng Espiritu Santo. Bago nangyari ang pagbaba sa Espiritu Santo sa panahon ng New Testament, ang sinaysay po from Exodus, sa binanggit ng Scripture kanina, ganun din po sa panahon ng New Testament, bago bumaba ang aral tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Old Testament, mapapansin mo yung pananim, yung pag-harvest, tuwing kailan ka magtatanim, yung mga farming, alam nila kailan ang summer season, alam nila kailan ang winter season. Kailan ang pagtatanim sa ganitong klaseng buwan, palay, o kamuting kaway, alam nila yan, pinag-aralan ko nilang mabuti yan. Para po, ang tamang pananim at harvest, pagdating sa pagsiserve sa Panginoon, hindi po magkakabuhol-buhol sapagkat ngayon, kadalasan, tumama ang pizza ng Merkulis, gagawin ng linggo. Tumama katulad ngayon Lunes, ang June 15, mula doon sa Unleavened Bread, ibilang ka ng 7 weeks. Pag tumama ang June ng 15, katulad ngayon, gagawin ng karamihan kahapon pa linggo. Ibig sabihin, kung birthday mo ngayon at i-celebrate mo kahapon, hindi mo birthday kahapon kundi ngayon. Amen. Now, ang appointed time of God, tinakda doon sa Biblia na hindi pwedeng baguhin yun. Sapagkat yung first
up to the last, hindi pwede ang number 1 gagawin mong 7. Hindi rin pwede na ang 7 gagawin mong number 1. Now, dito sa 7 Holy Convocations of God, ipinakita po ang perfect mechanism sa number 1. Walang iba yung the perfect birth of Jesus Christ. Bakit po? Tingnan nyo. Ang 10 Commandments, binigay ng Diyos kay Moises sa Exodus chapter 20. And then, ang church, from number 1 up to number 6, 7, and 9, ang church, yan po ang tamang rest ng church sa tamang pagka-discover doon sa appointed time of God. Bago siya papasok sa 10 Commandments sapagkat ang kautusan ng Diyos, yung 10 utos, kapag sinuha yan, magiging batas. Kaya hindi biro ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Ngayon, si Christ pinanganak ilang buwan? 9 months. Sa buwan ng March. From June, July, August, September, up to March. Now, nung pinanganak ni Mary si Jesus Christ, eksaktong 9 months, ang kanyang first month sa daigdig nito ay April. Ibig sabihin, ang April ay first month of the year. Sinong nagsabi sa Exodus chapter 13 verse 4 na lalabas sila si Moises on the first month of the year, which is Abib? Di ba Diyos? Amen. Sa Hebrew kanila. Ngunit, Diyos din ang nagtakda para utusan si Gabriel kay Mary na dumating ka on the 6th month sa taong yun para mag-birth si Mary sa eksaktong 9 months na ang first month ni Jesus Christ sa daigdig nito is April. Ang April sa Gregorian calendar, inarrange ni Kristo para hindi masira ang appointed time of God para pag nag-celebrate ka sa Panginoon, pag binabaan ka ng Espiritu, eksaktong oras at buwan na bigay ng Diyos. Hindi bigay ng tao. Ngayon, mapapansin natin ngayon kung sinong binabaan ng Espiritu Santo. Ipinakita po ng Scripture ang tungkol po dito at kailangan natin makita at ito ang sigaw ni Apostol Pedro nung bumaba ang banal na Espiritu. Are we ready? Makikita natin kung ano ang sinabi ni Apostol Pedro nung siya po ay isa sa mga nakatanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pedro. Chapter 2, verse, simulan natin sa verse 5. May mga nagsisitahan sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bansa sa ilalim ng langit. Verse 6, asang marinig ang ubong na ito ay nangagtipon ang karamihan at nangamaan sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Sino yung mga tao? Mga Hudyo. Hudyo. Ano itong mga Hudyo? Mga lalaking relihiyoso. Bawat bansa sa ilalim ng langit. Ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Okay. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas na nangagsasabi, narito hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsipagsalita ito. At bakit nga narinig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang inamulatan?
Tayong mga Parto at mga Mido at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop na Libya, nakarating ng Cyrene at mga naikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo. Mga Cretense at mga Arabi ay nakakarinig nating nagsipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nangagtaka at nangalilito na sinasabi ng isa sa isa, anong kahulugan nito? Question mark. If we talk dispensations of time, sa time natin sa Spirit dispensation, yung mga wika na ito in-apply, blah, 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 blah. Speaking tongues. Huwag sa lamisa. Praise God. Hallelujah. Kilala ko yun. Sabi ni Apostol Pablo, kung tatlo kayo mag-wika, dapat titigil yung isa. Para ipaliwanag ang wika nila kung anong ibig sabihin. Kasi baka sabi ni Apostol Pablo, kung may dadaan, nagsasalita kayo ng ibang wika, baka sabihin, nauulol kayo. Maraming mga churches na maganap niyan. Ang totoong sinasabi ng wika, okay, yung magsalita ka ng tamang pagtuturo sa Diyos. Yun po ang tamang wika. Nasabihin mo ang tamang oras, tamang buwan, tamang pitsa. Yan ang wika na gustong ituro sa panahon po natin at hindi maituro ng tao yan kung namuhay ka lang sa sarili mong teohuliya. Amen? Kinakailangan babaan siya ng Espiritu Santo para sabihin niya sa bawat sulok ng daigdig na ito ang ating pagsunod sa Diyos. Kaya nagkagulo ang mga bansa, ang mga leader natin dahil mali ang pagsunod natin sa Diyos. Sinong magsasabi ngayon yan? Hindi madadala sa blah 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 blah. Pagulong-gulong, iba-ibang wika, iba naglalaway na, iba nagsusuka na. Hindi na malaman kung anong gagawin basta sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, okay lang magsalita ka ng ibang wika na hindi naintindihan ng iyong katabi, sapagkat ang taong yan ay nakipag-usap sa Diyos. Hindi masama. Pero kung tuwing gawain ng Diyos, lagi ka na ng ganyan. Lagi ka ng ganyan. Tapos mahilig mag-speak in tongues, pero ang ugali hindi nagbabago. Yung pagkatao hindi nagbabago. Kahit linggo-linggo mag-speak in tongues kung ang ugali hindi nagbabago. It is nothing, it is useless. If we talk language, of any language, which is the language of God, a language that you can see what is and where is the appointed time of God inside of the Bible. Iyong kautusan binigay. Ang batas, ang kautusan na may mga tuntunin through Jesus Christ, kapag sinuway ng tao, magiging batas na po sa tao at magiging parusa na sa tao. Ako, para sa akin, bilang lingkod ng Diyos, masaya na ako kung abutin ako ng 60 above or 70, magampanan ko lang ang tao. Kaysa mabuhay ako ng more than 100, mali naman ang paglilingkod ko sa Diyos. Tamang sinabi ng ating mga sisters in Christ sa ating kapatid. Binigyan ka ng Diyos for the second life. Saan mo gagamitin yung second life? Para sa worldly? No. Use for that second life for the glory of God. Hindi magagawa ng presidente ng Amerika the last
how many region. Kung ikaw magagawa mo sa buhay mo, 60 above or 70 above gawin mo for the glory of God. Now, hindi mo magawa. You need to receive the Pentecostal. That is the power of God. Hindi mo magagawa ang ibig ipagawa ng Diyos without the power of God. Sabi ng Scripture, not by word, by power. Ginamit ang word na power sapagkat hindi mo magagawa kung walang pwersa mula sa Diyos. At mismo tayo dito, witness sa ginawa ng Panginoon. Wala tayong depensang ginagawa ng anuman ng sino man. Ang duty lang natin, gampanan ang tamang pagsunod sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Still, the pastors and bishop, minister of reconciliation, Philippine International Missionary, under Jesus Christ government. Sino ang naglagay sa atin dito? Si Jesus Christ. Sino ang nagluklok sa inyo sa akin? Si Jesus Christ. Sino ang nagpagaling sa inyo sa akin? Si Jesus Christ. Sino ang nagbabayad ng libre sa ospital ginamit lang ng gobyerno? Ang Diyos. Now, dito po sa time na ito, balikan natin yung sinabi ni Apostol Pedro. Sapagkat dito sa chapter 2, masisilayan natin yung sinabi ni Apostol Pedro. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice. Sino ba si Pedro? Di ba fisherman? Hindi siya professional. Pero nung binabaan siya ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng Pentecostes, tumabang si Apostol Pedro. Wala siyang pakialam kung sino sa mga Hudyo ang makarinig sa sinasabi niya. Ito po yung sinabi niya. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanya ay nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, alaman nawa ninyo lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sinong pastor magsasabi ngayon sa isang pastor? Pastor, mali ang pagsunod mo sa Diyos. Mali na hindi mo dapat ituro ang revelation. Kung wala kang kapangyarihan mula sa Panginoon, hindi mo masabi sa mga pastor yan. Si Pedro hindi niya masabi kung walang kapangyarihan dumating sa kanya. Sinong magsamata sa daigdig na ito? Sa panahon natin, sapagkat ngayon, whether you like it or not, ang pare, karamihan ngayon, nasa politika lang. Ang politics ay hindi dapat pasukin ng mga naglilingkod sa Diyos. Noong dumating at pumasok ang politics sa panahon ni David, doon pinasok si David ng yabang. Doon pinasok si David ng iba ang kanyang pananaw. Hanggat nagkasala siya kay Bathsheba, aywan ko lang sa panahon natin, pag ginaya ng tao ang ginawa ni David, kung meron pang another life na bibigay sa tao niya. Ngunit si David pinakinggan ng Diyos bilang hari, nagbuho siya ng abo, wala siyang pakialam kung nakakahiya para sa kanyang sarili. Binaba niya ang kanyang sarili, gusto niyang itaas ang Diyos sapagkat alam niyang nagkasala siya laban sa Diyos. Anong kaso ni David? Di ba? Pinakialaman niya ang asawa ni Urias. Samantala, ikaw yung hari, kaya mo namang tumawag ng 5, 3, 4. Bumagsak si David kay Bathsheba. Maraming pastor bumagsak na yun sa mga churches.
Bakit po? Hindi maituro ng maraming pastor kung kailan ang pizza, kailan ang tamang celebration sa Panginoon. Bakit? Ang problemang malaki po, dito sa panahon ng Pentecostes, ipinakita na gawa ni Pedro kahit fisherman siya. Sa panahon natin ngayon, hindi kailangan pumasok ka ng 4 years course para mag-aral ng doctorate of the Bible para matuto ka. Saan galing ang doctrine sa Bible school? Pastor, sa Biblia, yes. Magbilang ka ngayon ng Bible school. Lahat ng churches every Sunday. Halo-halo, graduate at hindi every Sunday nagsama-sama, nag-worship sa Panginoon. It is Sunday, is biblical? No. Even in any professors, pag tinanong mo, Professor, agree ka ba na ang Sunday, first day of the week? Sunod ka na lang kasi yun ang pinag-Islam. Sabi ko, ang sabi ni Pedro, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako magpapasakop sa anumang kapangyarihan liban sa Diyos. Bakit ka magpapasakop sa isang linggo na yung linggong worship gathering, special yan na fellowship? Sapagkat doon sa binanggit kanina, yung 7, which is last number from number 1 to number 7, ang number 1 is the perfect birth of Jesus Christ. Okay? April is first month of the year. Pagdating ng 14, pinatay ang kordero. Pag nagkabalik ka rin ng pizza, ibig sabihin ang hapunan, pag ginawa mong tanghali at umaga, sablay na po sa oras yun. Meron bang hapunan na almusal? Meron bang pananghalian na almusal? Ang hapunan ay hapunan. Gano'ng ka-importante yun? Importante sapagkat yung 14 ang gumanap niyon si Jesus Christ. Ceremonially sa Old Testament, ang ginanap niya ni Moises, tupa. Spiritually sa time natin tayo. Ibig sabihin, kung pinatay si Kristo ng tamang 14, at nag-celebrate ka ng tamang celebration ng 14, tamang pizza, tamang buwan, at tamang oras, bibilang ka after the unleavened bread ng 7 weeks. Na ngayon po ay 50 days. Ibig sabihin, pag mali ang celebration, mali ang bilang. Mali na po ang Pentecostes, mali na rin ang celebrations. Hindi bababa ang Espiritu Santo. Kung nag-waste ka ng 1 million sa celebration yon, it is useless. But today, kung gumastos ka ng piso, more than piso, dahil perfect ang celebration ng Pentecostes, doble ang darating sa iyo. And that is the promise of God. Those are celebrated into a perfect celebrations. That is my nations. Yan po ang pag-recognize ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Now, itong sabi ni Peter, tuloy natin po ang kanyang pong sinabi dito. Pinakita sa Scripture, na pakinggan nila. Okay? Pakinggan natin. Sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing, na gaya ng iyang inaakala, yamang ngayong oras na ikatlo lamang ng araw. Pag sinabing ikatlo, from 6 p.m., 7, 8, 9. Tinawag po siyang third hour. Okay? Ngayon, sinabi po dito, datapwat ito yung sinalita nasa pamamagitan ng Propeta Joel. So, yung aral, pagbabasa sa Espiritu, Joel chapter 2, nagkaroon na tayo ng ganong pong panaginip dahil promise ng Diyos yan. Okay. Pero, merong legitimate spirit na bigay ng Diyos sa tao. Iba din po yun yung Holy Spirit na galing sa Diyos. Okay. Batayan po natin. At binanggit dito, yung pagtiyak, at mangyari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhulak. At ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsipanaginip ng mga panaginip. Ano kaya ang panaginip na naisabi? Maging masipag sa gawain ng Panginoon. Rain or shine.
kung anong tasking binigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya pwedeng sirain yun. Sapagkat alam niya ang Diyos ang nagbigay ng understanding sa kanya kung paano siya mag-participate doon sa programa ng Diyos. Amen. Ipinakita ng Scripture na talagang tiyak na may ibubuhos sa huling araw. Verse 18, oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Now, men and women, we are the servants of the Lord both. Amen. Pag binigyan ako ng tasking, kasama tayo ni-recognize ng Panginoon na mga lingkod niya. Amen. Kamay na. Amen. Okay. Sa mga araw na yan, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Paano ka maghula? Siguro, sabi ng ating brother, after Pentecostes, bukas uwi ako sa Batangas. Uhulaan ko, mabiyahe ako ng 2 hours, 3 hours, makarating na ako doon. Uhulaan ako, makabalik ako ng 1 week. Saan galing yung hula? Sa kanya lang hula niya. Ibig sabihin, nung si Joseph at si Mary, kinausap ng anghel mula sa Diyos, hindi na si Joseph nag-iisip para sa kanyang sarili kung anong dapat niyang gawin. Hindi piniproblema ni Joseph ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pinsan, also Mary, liban kay Elizabeth na kanyang binisita nung siya nagbuntis. Ang inisip ni Joseph kung paano niya masunod ang instruction ng Diyos. Now, as a servants of the Lord, instrument lang ako, tayo, na makasiwa sa gawain ng Panginoon. Now, ano instruction ng Diyos sa atin? Sundin natin ang instruction ng Diyos sa atin. Hindi galing sa akin, galing sa Diyos yun. Sabi ko ng isang kapatid, uwi ka ng Bohol? Okay. Minsan, sumuway siya minsan doon sa order ng Panginoon, siya nakapagsabi, talagang mali. Sabi ko ako, sinuway ko ng minsan yan. Gusto ko matakasan ng ministry. Walang sweldo, walang allowance. Paano kami mabubuhay? Gusto kong takasan. Nung nalaglag ako doon sa hukay ng Kaymilan, doon ko naisip, kung natuhog na pala ako ng kawayan doon ng kabilya, yung bakal, wala na, lechon na ako. That is my second life. At nung nakita ko po, yung hirap ilusot ang aral na ito, sapagkat kung makakumbinsi ka ng 10, ang 5 aalis. Kung makakumbinsi ka ng 20, ang 10 aalis, 15 aalis, 5 na lang matira sa iyo. Bakit po? Anong problema? Kung meron kang followers, servants of the Lord, may anak na 5, 3, walang lagkit sa gawain ng Panginoon, mag-iisip, paano mabuhay ang aking family? Ay hindi ko naman pwedeng turuan sila na mag-hold up kayo. Kikilan niyo ang mga member. Hindi ko pwede pong gawin yun. To live for Christ and to die for Christ. Okay, kung magtinda ka ng tao, tinda ka dyan ng mabubuhay. Kung magtanim, salamat sa Panginoon, may mga pananim din. Amen? Oh, si Pastor Tubal, may 4 hectares, kahit pa paano, yung saging na tinanim noon at mangga, kahit pa paano makag-harvest siya ng kunti-kunti. Kahit pa paano mabubuhay siya, kahit magtrabaho siya ng mga company. Eh kami ni Pastor Armando, minsan nagtatanim pa kami ng mga herbal na mamatay pa. Sapagkat yung kalikit namin, wala kaming space na lupa noon. Kayo, naglawak ng lupa. Tapos may tama pa kayong paglilingkod sa Panginoon. Anong kulang sa inyo? Kumpleto na po kayo dito. Amen? Yes. Sabi ko sa isang sister, sabi ko, ikaw mo na. Ang kasunduan natin sa Diyos ay kasunduan natin sa Diyos. Bakit nagkaroon ka ng pasya na hindi galing sa Diyos? Nagpasa si Joseph at si Mary
to live and to die, mag-asawa, nagmahalan, na mamagitan ng instruction ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, nung lumaki si Jesus from 1 year old up to 30 years old, iningatan nila yon at hanggat nag-ministry, at iyak ng mag-asawa nung pinako sa krus ng Calvary sapagkat iningatan nila na hindi papatay ni Herodes, ngunit patyod lang pala ng mga Hudyo. But because of this, after 3 days and 3 nights, nabuhay ang Panginoon. Lumusot sa dingding na kahit sarado. Ngunit, tinuruan sila ng 40 days tungkol sa kaharian ng Panginoon kung paano maghahari ang Panginoon sa panahon natin. Tinanong siya ng mga apostol, Panginoon, isasauli mo ba ang kaharian sa dati? Sabi niya, hindi sa inyong pagkakaalam. Nilihim sa mga apostol, pero hinayag sa ating panahon through Jesus Christ. Sabi ng John chapter 14 verse 26, ang Espiritu na mula sa Ama ay aking susubuin at ituturo sa inyo ang lahat ng bagay. To remember all things and to teach all things. Malimutin ka, ituro ng Espiritu Santo. Hindi kailangan ang memory medicine para uminom ka at magiging flexible ang iyong memory. Hindi. It is only by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay hindi siya pwedeng lituhin na kahit 3 days, 4 days mag-fasting ka, mautok mo yung Espiritu Santo para makuha mo yung gusto mo? No. Without water, Pastor, kahit na. Without food, Pastor, kahit na. Hindi mo pwedeng lukuhin ang banal na Espiritu. Eh sabi ni David, create in me a clean heart, O God. Renew. Na yung heart na ito ay galing sa Panginoon. Ngayon, pag natuto ka, binabakan ng Espiritu, hindi ka rin pwedeng magyabang. Sapagkat sisitahin ka rin ng Espiritu Santo, mali yan. Ngunit pag hindi ka nakinig sa sita ng Espiritu Santo, disiplina ang abutin mo. Tatlo lang naman pupuntahan ng tao eh. Sementeryo, hospital. Saan pa? Sementeryo, hospital. Saan yung isa? Ha? Kulungan. Now, ang sabi ni Peter po dito, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila tatangin. May liwanag pa ba ngayon? Yung araw. Sa mga churches, anong liwanag na binigay? Basta may Sunday worship eh. Yes, alam ko. Pastor, may Passover eh. Yes, alam ko. Okay, balikan natin. Tuwing kailan ang lingguhang gawain? Linggo. Tuwing kailan ang communion? Every quarterly, every weekly. Kung weekly, after this communion, bibilang ka ng 7 weeks. Paano ka mag-start ng bilang? Weekly ka ng communion. Paano ka rin mag-start ng bilang kung every quarterly ka mag-communion? Hindi mo matutok ang tamang celebration. Pagkamali ka lang ng pizza at oras, hindi mo na matutok mga kapatid kay Kristo. Ang tanong ng marami, porque hindi kami nag-celebrate ng buwan at pizza ng tama, hindi kami maligtas. Sabi na Scripture, ligtas kayo kung matyaga niyong iningatan ang salita ng Diyos. Ang ligtas lang ang gumaganap ng tamang celebration sa Panginoon. I tell you frankly, brothers and sisters. Amen. Iyong sanggol na iningatan ng Diyos by Mary and Joseph, na iningatan ang mag-asawang ito, at iingatan sa panahon natin, sa panahon ng pagdilim na ito, na binanggit ng Espiritu na magiging kadiliman ang buwan, ang dugo, bago dumating ang lahat. Ibig sabihin,
pag dumating ang Panginoon, dilim na ang kalagayan ng mundo. Bagamat may buwan at may araw. Bakit po? Maraming nag-serve sa Panginoon na nigarilyo. Maraming nag-serve sa Panginoon lasinggo. May mga alak sa likod. Maraming nag-serve sa Panginoon sa church. Nasa Diyos. Pero pag wala sa church, hindi nasa Diyos. Pastor, ba't mo sinabi yan? Yan ang buhay ko, 5 years ago. 5 taon na ba sa ministry, ang buhay ko, palihim-lihim. At napansin ko sa pulpito, pag tumayo ako, na hindi ko inayos ang sarili na mula sa Panginoon, napansin ko po may ginawa akong laban sa Diyos. Nakakaya sa Panginoon. Hindi mo pwedeng bulahin ang banal na Espiritu. Pwede mong bulahin ang mga followers in church for the meantime. But ang Holy Spirit, hindi mo pwedeng bulahin yun. Sapagkat bawat turo ng isang pastor, ikaw mismo ang tinuturo ng salita ng Diyos. Amen. At dito, pag-uusapan natin, yung sinabi ni Apostol Pedro sa mga Hudyo at yung napansin ng iba't ibang mga lingwahe na bago tayo pinanganak, ito po, ang nagagawa nila at magagawa din natin. Kaya pala po, yung mga propeta kahit pinagpapatay at yung mga apostol, kaya pala nagawa nila yun. Yung pagbaba ng panahon ng Pentecostes, yun po ang perfect time na ipinakita na merong 120 na pinabaan ng dila apoy na sa kanilang ulo. Pero sa panahon natin, hindi natin makikita yun. Because if we talk the anointing of God, you can see and you can speak of whatever understanding in revelations na ang nag-dictate sa iyo, hindi ang iyong theology, kundi yung Holy Spirit. Now, if you know how many thousands of language comes from God, kahit mag-Bisaya ako, English speaking sa pandinig mo. Kahit mag-Tagalog ako, German sa pandinig mo. Ibig sabihin, ang hirap intindihin, pero kahit grade 1 ka lang naintindihan mo. Sapagkat ang magpapaunawa niya ay banal na Espiritu. Kapag dumating sa banal na Espiritu, binigyan ka ng instruction ng banal na Espiritu. Kapag nirefuse mo, iyong bisel ng Diyos, ang Diyos mismo ang nirefuse mo, kahit kailan, hindi na pwedeng mag-restore sa Kanya again for the next time na mag-apprehend sa Kanya yung Pentecostes time sapagkat binigo na ng tao ang Diyos. Ngayon, pag binigo, sabi nga kanina, merong mga taong hinalo na gusto nang mamatay. Naghabilin na kung anong hinahabilin. Imagine, ano kaya naramdaman ng taong yan? Ano kayang pamatayan? Dilim kaya? Impyerno kaya? Apoy kaya? Hindi alam ng tao. Maramdaman mo na parang palapit ka na doon. Ang kaaway habang palapit ka na doon sa finishing line, papasukan ka na yan ng mga negativeness. Hindi totoo yan. Hirap ka magmasakripisyo dito. Ang totoo. Kasi ayaw niya makareceive ka ng eternal life. Ngayon, kayo nakakalam, kaya ng mga edad na, very close na. Napansin niyo na yan, na parang ilalayo na kayo, nidistansya na kayo. Napansin na niya. Okay? Merong iba na, hindi ako ano dyan kasi wala akong ambak. Hindi ako ano dyan kasi wala akong nagastos, wala akong pera. Alam niyo mga kapatid, kayang sagutin ni Brad Lobe yung ating pagsalusaluhan sa halaga lang ng 500. Hindi kailangan ng maraming pagkain. Pero dahil sa nagkatuwaan tayo sa kadakilaan ng Diyos, dahil bago titinawag sa paglilingkod, gaano tayo kagastado noong unang araw? Ang yaman natin, bumabangka pa tayo sa inuman.
bumabangka pa tayo sa kung anong samantala yung pera mo, yung sweldo mo para sa pamilya, ginagastos mo sa bantala, pasikat ng pasikat. Ano nangyari? May nagkasakit sa kidney, atay, naninilaw na sobrang sa sobrang tapang ng alak. Sinong kumita? Doktor. Yung family magsakripisyo, magbantay sa ospital. Pero yung doktor, tuloy-tuloy ang bayan. Ngayon, tayo naglilingkod sa Panginoon. Okay? Sa sanlibutan, pag sinabing, tig-1,000 tayo ang bakan, pagpili ng alak. Di, akin 1.5. Yung iba sabihin, 2.5. Yabang naman nun. May dumating na siman, 3.5. O sige, sagot na yan. Pagdating sa Panginoon, ang laki naman yata. Bakit naging hirap pagdating sa Panginoon? Ngayon, ambag ka ngayon. Next, ambag ka. Sige na lang ambag. Pag sa Bisaya, pag gikapoy ka na, ang sabi nga ng aming teacher sa mathematics, if you cannot add one, you better discuss. Sabi ko, ang klaseng English yun. If you cannot avoid, you can discuss. Kaya na. Di ba? Yung sabi ko, dito hindi obre. Tingnan nyo. Isaiah chapter 28 verse 5. Isaiah 28 verse 5. Chapter 28 verse 5. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Sa araw na iyon ay magiging putong ng kaluwalhatian ang Panginoon ng mga hukbo at pinakadiyadima ng kagandahan sa nalabi sa kanyang bayan. Kailan mangyari? Sa panahon yan. Kailan ang panahon tinutukoy? Sa panahon na natin. Hallelujah. Ang kilingan pa number 38, ang pinili ng Diyos para mangyari sa lugar na ito. Amen. Tingnan nyo. Sabi ng kitang scripture, chapter 28 verse 5, tuloy mo sa verse 6. Sabi na verse 6, at pinakadiwa ng kahatulan sa kanya na naupo, kahatulan. Yes. At pinakalakas sa kanila na umuurong sa pinakipagbaka hanggang sa pintuang taas. Sipin niyo po mga kapatid, mga pare, mga kardinal, mga pastors, mga bisya. Ito yung panahon na tinutukoy ng Scripture. By power, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, iyong binanggit ng propeta Isaiah magkakaroon ng kaganapan sa panahon natin. Ibig sabihin, kung pastor kang mababa ang sweldo, walang income, dito sa katuparan sa huling araw, kung bababaan ka ng banal na espiritu ng kapangyarihan ng Diyos, sa panahon yon, ang Diyos ang problema sa iyo, hindi ikaw ang problema. Siya ang mag-provide sa lahat. Sapagkat sinabi dito, sa chapter 28 po, binanggit ng Verse 5. verse 5, Balikan natin. verse 5. Balikan natin ang verse 5. Sa araw na iyon ay magiging putong ng kaluwalhatian ang Panginoon ng mga hukbo. Yes. At pinakadiyadima ng kagandahan sa nalabi sa kanyang bayan. Potong ng kaluwalhatian. Sino ang karunong at kaluwalhatian kapangyarihan ng Diyos? Si Jesus Christ. Yung bata, pinanganak, dumating sa 6 months, pinanganak ng 9 months, unang taon niya, April. At yung June, na celebration po, pagbigay po sa kautusan, sa batas. Okay? Kung mapansin niyo po, yung buwan na yun, napaka-importante sa ating panahon. Bakit po? Ang isang araw pwedeng magiging 6 na araw. Ang 6 na araw pwede po magiging 6 na buwan. Ang 6 na buwan ay pwedeng magiging 6 na taon. Okay. Itong 6 months na ito ay pinakita nang pinanganak si Jesus Christ, pinanganak ng 9 months, first month ang April sa Gregorian calendar, at namuhay siya ng 30 years sa Lucas chapter 23. After 3 and a half, tinapos niya ang ministry to save and to redeem. Pagkatapos sa kanyang resurrection, after 3 days and 3 nights, Hebrews chapter 12, he sat down the right throne of the Father.
Kailan nag-start ang kanyang kingship time? Yung umupo sa kanan ng Ama in the name of Jesus Christ. At yung pangalang Jesus Christ, under Jesus Christ government, yung time na ito yung tinutukoy ng Scripture. Panahon na itinakda na maganap ang propesya ng Propeta Isaiah, sapagkat ang sumulat tungkol sa panggobyerno, si Propeta Isaiah din mababasa natin sa chapter 9 verse 6, na ang panggobyerno ay ibibigay sa kanyang balikat at tatawagin siyang he is the Prince of Peace, Counselor and Everlasting Father. So sa makatuwid, mula Amerika, from 197 nations, ang kailangan ng lahat ng bansa, walang iba ang panggobyerno ni Jesus Christ. Ang kanyang panggobyerno, siyang mag-i-increase ang kapayapaan. Now, dito sa propeta Isaiah na ito, nilinaw niya ang kanyang pong paliwanag. Okay, puntahan natin yung Isaiah chapter 41, verse 10. 41 verse 10. Bago natin puntahan si Apostol Pablo. 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Yes. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Yes. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Yes. Oo. Aking aalalayan ka. Yes. Ang kanang kamay ng aking Yes. katuwiran. Kailan nangyari yun? Kapag ang tao ay binabaan ng Pentecostes, magagawa niya ang sinasabi ng Espiritu. Sapagkat tutulungan siya ng Panginoon, alalayan siya ng Panginoon. Kaya ang bansa natin po, hindi dapat ipangamba ng sinuman sapagkat kung ang bansa natin ay nakasunod sa tamang paglilingkod sa Diyos, ang bansa natin ay alalayan ng Panginoon. Yes. And kung tayo sa panahon natin sa paglilingkod sa Panginoon, by power, not by words, by power, tutulungan tayo ng Panginoon. Pero, mayaman, bilyonaryo ang tao kapag wala ang patnubay ng Diyos by His power, hindi niya magagawa at makita sa Kanya yung katuparan ng propesya. Now, si Apostol Pablo ginamit sa Gentile para po sabihin sa atin ito sa panahon natin. Okay. Dito po ipinakita ng Ephesians chapter 3 verse 16, upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang Diyos kailangan luwalhatiin. Ang pagluwalhati sa Diyos, kapag ang Diyos ay tatawag sa kanyang mga lingkod para luwalhatiin siya at gampanan ang tamang paglilingkod, anong sabi ng Scripture? Ayon sa mga kayamanan ng Diyos. Ayon sa kanyang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Ang ating pagkataong labas, mahina. Kailangan natin ang pagkataong loob na mula sa Diyos. Kaya sabi ng Apostol Lucas, laksan niyo ng loob ninyo sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Anong decision natin? Decision mula sa Diyos. Okay. Binanggit ng Colossus chapter 1 verse 11. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Okay? Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan. Pag sinabing buong kapangyarihan, wala pong kulang yan. Okay? From number 1 to number 7. Na ang mechanism ng seven church of ages, pag binanggit mo yung from Ephesians chapter 2, from Ephesians to Laodicea, makikita nyo po,
yung hanay kung paano nasunod natin sa ating panahon at hindi, kung bakit hindi na-celebrate natin ang tamang celebration sapagkat ang birth of Jesus Christ hindi po nasunod ngayon ng buong daigdig. Pag hindi nasunod ng buong daigdig ang tamang celebration ng birth of Jesus Christ, mali na rin po yung declaration ng New Year. Mali na rin po yung Passover. Mali na rin po yung Feast of Pentecost. Mali na rin po yung Feast of Tabernacle. Lahat mali na. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, ligtas kayo kung matyagaan yung iniingatan ang Ebanghelyong tinuturo ni Apostol Pablo. Liban kung mali ang inyong pananampalataya. Amen. Kapag mali ang pananampalataya, sayang ang ating effort every Thursday. Sayang ang ating buko na biniak. Sayang ang balbagoa, ang kare-kare. Sayang ang atin pong biniling tinapay. Subalit, kapag tama ang celebration sa paglilingkod sa Diyos, kahit simple ang ating selebrasyon, kahit kaunti lang ang bilang natin, ngunit kasama naman natin ang New Jerusalem na manaw mula sa langit, isang babaeng malaya na mula sa Panginoon. Ang bilang natin physically ito lang, ngunit kasama natin ang 144,000 mga banal sa Diyos, kasama ang 24 elders. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Luwalhati, pagkakira sa banal at makapangyarihan ng pangalan. Ngayon, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo naman sa Diyos, manalangin tayo sa